Hallelujah! Amen. Sino dito meron pa siyang hangover ng worship kagabi? Yung hype na hype pa dahil dyan, tayo po ay tatayo. Come on! Purihin natin si Lord. Hallelujah! Dapat yung todo bigay pa rin ha. Come on! Sige, meron ka pang magagawa para umilos, sumayaw para sa ating Panginoon. Come on! Hallelujah! Tayo umawit. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Come on, church! Meron pa ibubugay ang sayo na yan. Come on! Minsan pa awitin mo, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid na puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan ba handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Buhay ko nang purihin Ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, pasalamatan Ka. Buhay ko nang purihin Ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, pasalamatan Ka. Buhay ko nang purihin Ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, pasalamatan Ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Come on, church, awitan mo si Lord. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Awitan mo si Lord. Salamat, 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 O Jesus.
Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Sino dito yung talaga yung puso niya nagpapasalamat kay Lord? Amen. Hallelujah. Yan, patuloy tayong magpasalamat at umawit sa Panginoon sapagkat siya ay narito. Hindi pa tayo tapos sa ating pag-worship. Kung akala mo ito na yon, hindi pa. Sapagkat meron pang gagawin si Lord. Sapagkat siya ay napakabuti at siya ay dakila. Tapat ang ating Panginoon. Kaya naman, buksan mo ang iyong puso saan ka man naroon ngayon. Nasa online ka o nandito ka, wala kang dahilan para hindi ibigay yung the best na papuri sa Panginoon. Come on. Sige, taas mo ngayong kamay at awitan mo sa Lord. Sa sarili mong awitin. Hallelujah. Come on, church. Oh, Diyos. Napakabuti mo, Diyos. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, Diyos, kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi.
lumapasan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang inahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Come on, church. Purihin ang Panginoon, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. O itataas ang ngalan mo. O Hari ng buhay ko, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. O dakila ka, dakila ka, dakila ka. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Purihin mo ang Panginoon. Come on, church. Awitin mo, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Sa huling pagkakataon, awitan mo ang Panginoon. Come on, church. Dakila, O dakila ka. O awitan ka. O dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Minsan pa awitan mo si Lord. Dakila ka, dakila ka. Oh, dakila
nga napakasarap mong awitan, O Lord, sapagkat ikaw ay dakila sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, naniniwala kami sa araw na ito, matindi muli ang iyong gagawin. Kaya ibubukas namin ang aming puso at isip sa salita mo, God. Wala pong ibang maitaas sa aming buhay, kundi ikaw lamang pupurihin at sasalamatan ka namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So isang magandang buhay, Light Family. Ayan, so pwede po bang bago tayo maupo, pwede po bang batiin mo yung katabi mo ng magandang buhay? Ayan, mabless po tayo kasi magkikita-kita po tayo ngayong araw. So, just a short encouragement lang po from the book of Proverbs chapter 11, line 24 to 25. It says here, one person gives freely yet gains even more, another withholds unduly but comes to poverty. In line 25, a generous person will prosper, whoever represses others will be repressed also. So just a quick background lang po, the book of Proverbs was written by King Solomon, who had no experience of shortage or success with money and riches. So siya po ang pinakamayaman during his time, and in fact, kung nabubuhay po siya sa panahon natin, his net worth po ay aabot lamang po ng 2 trillion US dollar. Take note, ganun po siya kayaman. And it would make sense to consider what he had to say about financial matters. Kaya naman po today, let's talk about the two truths about our finances according to Proverbs chapter 11, line 24 to 25. So the first one here is, financial security is found in giving and not in appropriate saving. So in verse 24, it says, one person gives freely yet gains even more, another withholds unduly but comes to poverty. So King Solomon believed that the key to financial security is found in giving and not specifically in saving. So don't get me wrong po, no, because saving money is both wise and biblical, but saving more money more than on what is appropriate is both foolish and unbiblical. So Solomon learned that when we give liberally while saving conveniently, we become financially secured. So it may sound financially backwards, but it is spiritually sound and true. So all of us desire financial security, tama po ba? So gustong-gusto po natin na kapag darating si Judith, is ready na po yung budget mo. Andyan na po yung pambayad mo sa transportation mo, sa rent mo, or even yung budget mo for the whole week, for your family, and even for yourselves. And this explain bakit marami po ang nag-open ng bank account, bakit marami po ang kumukuha ng trust fund, at yung iba pa po, nag-iipon pa po sa piggy bank. Tama po ba? Pero, ingat lamang po tayo because when our fear of the unknown drives our financial decision, our love for others grows cold and our love for money grows hot. Yung mga taong may reasonable mindset sa pagsisave na hindi nakakalimutang magbigay sa Diyos at sa kapwa ay surely makakaranas ng financial fruits applied to their account. And tandaan po natin that God loves and blesses cheerful givers na kayang magbigay ng walang pag-aalinlangan at pangamba sa kanilang financial future. And number 2, financial prosperity flows from others and not from ourselves. Sabi po sa line 25, the liberal soul shall be made fat, and he shall be watered also himself. So naniniwala si King Solomon that financial prosperity was something that happens to us and not something that we obtain. Sino po ba dito ang ayaw natin na magkaroon ng sapat na budget to enjoy life? Lahat po tayo gusto natin ng budget, tama po ba? And although hindi po ito ang priority natin sa buhay, but the truth is, there's nothing wrong in seeking God's prosperity. In fact, we can see some Bible characters who even prayed for it. However, ingat lamang po tayo kasi minsan nalalagay tayo sa alangatin when we seek God's prosperity nang may napakalaking plano for our finances, at madalas hindi po doon kasama ang pagbibigay sa Diyos at even sa ating kapwa. Okay, sa totoo lang po, yung mga taong nagbibigay, they don't become fat dahil may napakalaki po silang saving. Pero they are made fat by others. And biblically speaking po, financial prosperity ay hindi resulta ng strict budgeting bent on serving self. But it is
bent on something that is giving toward God and toward giving others. And tandahan po natin that God views givers as investor into His moral market and He always pays them high dividends. Kaya nga po, sabihin mo po sa katabi mo, at ito rin po ang magiging title natin for this morning, Be One of God's Investors. Ayan. Ay, hindi po ako ang katabi ninyo. Sige po again, be one of God's investors. Alright, as for conclusion, these proverbs teach us that financial success is impossible without the abundant act of giving. Ang sabi nga po ng ating wealthy financial advisor, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at nag-uumapaw ang ibibigay niya sa inyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din po ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. So binibless ng Diyos ang mga mapagbigay at gayon ding pinagpapala sila ng kanilang kapwa. Ang sabi pa nga ni King Solomon, wealth without others is rare, temporary, and most importantly useless. Kaya naman po, ilagay natin ang pagbibigay, lending at pagtulong sa iba sa ating budget and surely you'll enjoy financial security and financial prosperity. Kaya naman, once again, like family, be one of God's investor. And as for short testimony lamang po, so I am Angelica Porcadilla. Aside from being a mentor and a life group leader, I am also one of the private school teachers out there. So actually this year, 2023, was a rough year for me because aside from not being able to take the board exam last March, ayan, so 2 months din po akong walang work during May and June. So no salary po talaga. But then God proved to me that He is a God of provider. He is a God who is able more than on what I think He is. So He sustained the expenses, not just mine, but also my family's. Ang lahat ng mga bagay na hindi ko po inakala na kayang gawin ng Diyos ay ipinaranas niya po lahat sa akin. And not just that, dahil nga po hindi ako nakapag-take last March, so bumalik ako sa pagre-review nang wala pong binabayaran na kahit ano. And not just that, last July din po, I got a new contract to sign po. And yun po, nag-work po uli ako. And from that po, God is being able to use me in a different ways that He can po sa buhay na ito. And last September lang din po, kahit na nilalagnat pa ng konti, ayan, tinatrangkaso, God proved to me na, I'm your strength. So, lahat po yun, provide niya. Even po yung pamasahe ko during the filing. So, paano po ba na-provide yon? So, inalawa ko ni Lord to get a top score out of all the reviewees. Tapos, ayun po, ang reward niyo po doon is money talaga, literal. At that time, nagpe-pray ako, Lord, wala talaga akong pamasahe for tomorrow. By faith, makakapag-file ako. And here it is. Hindi po ako nanghingi sa parents ko, pero naghingi ako sa tatay ko. And with that po, nagulat ako, all the things are provided. Nagulat na lang ako kung paano ako kineri ng Lord. And ngayon po, kahit wala pa pong result kasi yung board exam namin, this December daw po, kinakabahan pa, no? So, wala pa pong result. Alam niyo po yung feeling na lahat nagse-celebrate na, pero kayo wala pa po kayong maramdaman. Kasi po, wala pa pong result sa inyo. Naglalabasan na lahat, pero yung sa inyo wala pa rin. Pero wala din po ako sinunod na kahit anong pamahiin during the board exam. Ang tanging pinanghawakan ko lang is yung word at yung goodness ni Lord sa buhay ko. And with that, ito po, sige po, palakpakan natin si Lord. Wala pa man din pong result, natap na din po ako ng review center na kung saan po ako nag-enroll, na sabi niya, oy, once you pass the LET, pwede ka ba naming maging lecturer? So with that, wala pa man din, pero grabe si Lord, grabe yung provision niya. And doon niya pinatunayan sa akin that those people who trust in His name ay makakaranas ng financial security and financial prosperity. Not just on the literal finances, but even ikaw, kaya kang maging daluyan niya mula sa ibang tao. And this time po, as we give back our tithes, offering, and pledges, and even our love gifts, ayan, tatayo po tayo habang nire-ready po natin yan, and let me pray for you. Yes, Father God, Lord, nagpapasalamat kami for this wonderful morning that you have provided in us. And Lord, kalakip ng aming ibabalik sa umagang ito, Panginoon, ng aming mga pusong nagtatapat at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Lord, dalangin ko sa mga anak mong to, Panginoon, hindi lingid sa iyo ang kanilang pangangailangan. Kayo po ang mag-sustain. Iparanas mo kasi sa kanila, Panginoon, ng iyong overflowing goodness, Panginoon, sa lahat ng aspeto. And ngayon pa lang, Panginoon, we are declaring victories upon victories, and we are declaring breakthroughs in our life.
We love you, God. We honor you and we thank you. In Jesus' name, amen. So this time, let's give with a cheerful heart. Thank you, Coach Angelica Porcadilla, for giving encouragement, for giving our tithes, offering, and pledges. We can send it through our BPI account, GCash number, or directly here at church. Kaya naman, Life Family, let's give and give back with a cheerful heart. Hallelujah! Isang mapagpalang linggo po sa bawat isa. Ayan, mapa-team online or team on-site ka man ngayong linggo, please know na masaya po kaming makasama kayo sa araw na ito. Kaya naman po, let us all sit back and relax dahil dadako na tayo sa ating Ulat Balita. Ayan, sige po, before we start, pwede bang palakpakan natin si Lord? Amen. Life Family, first up, we would love to announce to you that our very own Restart is now available for only 85 pesos. Kaya naman po, for more inquiries, you may directly contact your own network leader or our church admin. Amen. And sino naman po dito talagang paus siya ngayon na nagsimba ngayong linggo dahil kagabi umatin siya ng worship night? Amen. Amen. Talagang pinalik tayo ng Lord sa tunay na puso ng pagpupuri. Amen po ba? Amen. Amen. And syempre, alam ko po, kagabi ay talagang na-bless tayo. And even my partner here ay talagang paus din. Ayan. But balikan po muna natin ang iba pang naganap nitong nakalipas na linggo sa ating simbahan. Did you know po, last Monday po ay naganap ang ating lifestyle graduation. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Amen. Ayan. Kaya naman po, I believe that this class has brought us amazing and life-changing lessons na talagang mababaon natin sa araw-araw nating buhay bilang isang Kristiyano. Kaya naman po, sa lahat ng ating lifestyle graduates out there, be excited to be more equipped. And last Friday nga po, naganap naman po ang ating SOD orientation and first SOD classes. And palakpakan po natin si Lord dahil this time po, meron na tayo kanya-kanyang room. Nagagamit na po Amen. natin ang ating extended church dahil po yan sa faithfulness ng ating Panginoon at faithfulness po ng katabi ninyo sa pagbibigay at pagbabalik ng kanilang tithes, offering, and also ng kanilang faith promises. And kaya naman, kung kayo po ay na-remind at hindi pa po ninyo nabibigay ang inyong mga faith promises, I believe nangungusap po si Lord sa ating lahat. Amen po? Amen. Thank you so much, partner, sa ating reminder. And moving on, ngayon naman po, hindi natin palalagpasin ng opportunity na ito para batiin ang ating mga first-timers and new friends online and on-site. Ayan, sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. Sa lahat po ng kasama namin na team online, if this is your first time worshiping with us this Sunday and you like to connect with us, kindly type the word connect sa ating comment section and surely one of our online consolidators will be messaging you right after this. And please be reminded po that you are part of our extended family and we would love to connect with you. Amen. And syempre, partner, hindi natin kalilimutan ang ating mga first-time visitors on-site. Sige po, sa mga first-timers namin, we are glad po na nandito kayo ngayon. Meron po ba tayong mga first-time visitors and new friends? Sige po, tayo po tayo. Ayan, sige Ayan, po, wag sige po po. tayong mahiya. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ng ating mga new Amen. friends. Ayan, reminder lamang po sa ating mga first-time visitors sa ating simbahan. Huwag po tayo agad aalis dahil after the celebration po, ang ating mga consolidation team ay kakausapin po kayo. And also po sa kanilang mga nag-invite sa kanila, assist nyo po sila sa ating consolidation area. And again, to all of our new friends and first-timers, team online and team on-site, welcome to Light Family! And ngayon naman po, syempre, nabati na natin ang ating mga new friends and first-timers, both online and on-site. Syempre, hindi natin palalagpasin ang opportunity na ito para batiin ang ating mga katabi. Kaya naman po, dadako na tayo sa ating Light 60! Ayan, sige po, tatayo po tayong lahat. Sige po, sa lahat ng kasama namin dito on-site, tatayo po tayong lahat at sa loob po ng 60 seconds ay iikot tayo sa harap, likod, kaliwat kanan ng ating hall para batiin, ngitian, kamayan ng ating mga brothers and sisters. Sige po. Sige po, ikot po tayo. Huwag po tayong mahiya. Ayan, batiin niyo po yung ating mga katabi. Yung mga naapakan nyo po kanina, sige po, it's time to repent. And to say sorry for them. Amen.
Siyempre, ang goal natin bilang isang simbahan partner ay hindi lang makasalamuha or makasama ang ating mga ka-life groups, but also lahat ang bawat isa sa atin. Because Amen. after all, we are one family in Christ. Tama ba? Amen. And sa mga team online, sige po, mag-type lang po kayo dyan ng Happy Sunday. Ilagay niyo po dyan sa comment section kung nasaan po kayo ngayon. Ayan, thank you so much po. Sige po, makakaupo na po tayong Ayan, lahat. sige po, once again, palakpakan po natin si Lord. Amen. Ayan. And I believe itong next announcement ay alam na po natin dahil palagi nung ina-announce. Sige po, everyone, labas po natin ang ating gadgets, any electronic devices, and sabay-sabay po tayong mag-silent mode para naman po ma-avoid natin ang distractions at talagang makapag-focus tayo to hear and study the Word of God. Amen. Kaya naman po, pwede bang pakicheck mo yung partner mo kung na-silent niya na yung kanyang devices? Amen. Salamat po sa lahat na nag-silent na ng kanilang mobile phones. And syempre, let us not forget to prepare our pens, Bibles, and notebooks so that we would be able to take note the Word of God na ibababa sa atin later on. Ayan. Kaya naman po ngayon, i-welcome na natin partner ang ating speaker to deliver the Word of God. Let us all welcome Pastora Arnie Arcega. Hello po sa ating lahat. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, Blessed Sunday? Yung may kitang ngipin. Ayun. Parang nasar po ata yung walang ngipin, okay? So ayun po, a Blessed Sunday po sa ating team on-site and of course sa ating team online. So gaya nga po ng mga nabanggit kanina ng ating mga MCs, grabe po yung ginawa ng Panginoon sa ating worship night. Tama? Pwede po bang palakpakan po uli natin si Lord? May mga pumunta ho rito, wala ng boses. Ayun, kaya nga, hopefully po, maulit natin yung ganitong gawain. Sana once a week, tama ba, no? Worship team? Charo lang. Ayun, and of course, meron po akong good news sa ating lahat. Perhaps nakikita nyo na po sa social media po natin or sa Facebook po, Facebook page ng Light Church, no? Yung nagamit po natin yung extension ngayon dahil po, nag-start na po ang ating SOD classes. Ayan, grabe. Hindi na po sila nagkikiskisan, hindi na sila nagkakadikitan ng mga pisngi kasi maluwag-luwag na po ang ating hall. Palakpakan naman po natin si Lord. Amen. Okay, so, and of course, kaya nga po nakakatuwa dahil nagpo-provide po si Lord. Kaya po paalala lang po uli sa mga faith promise po natin. Ayan, ipagpatuloy po natin yun para makatulong po tayo sa ating simbahan at para po sa gawain po para kay Lord. Amen po ba? Amen. Okay? So, masaya po ba tayong lahat? Pwede po bang pumalakpak lahat ng mga masaya? Wow, praise God. So, speaking of pagiging masaya, alam niyo po ba, tayo pong mga Pinoy ay naka-earn ng title na happiest person or happiest people in the world. Diba? Kasi nga, talagang sobrang masayahin, ganyan. Sobrang saya ng mga Pilipino. Kaya nga, we love to keep things light. Parang gusto lang natin, light lang, ganyan. Kasi nga, light church, gano'n. Ayun, di ba? Ayan, nakikita ko, makukuha niyo yung mga jokes ko mamaya eh. So we want to keep things light kahit pa dumadaan po tayo sa mga hardest challenges sa buhay natin. Kaya nga, minsan yung katabi mo, hindi mo napapansin, mabigat na yung problema eh. Bakit? Kasi tawa siya ng tawa, di ba? Parang light lang yung buhay niya. Parang di po kayo uma-agree kasi nakabusangot yung katabi nyo. Ay, hindi. Okay. Amen. So, kaya nga, dahil po dyan, no, before we continue sa pag-uusapan natin ngayon, check ko po kung talaga bang tinagurian tayong happiest people in the world. Kailangan talaga mapatunayan natin yan sa papanong paraan. Tanungin niyo po ako saan? Siyempre, may joke po ako sa inyo ngayon. Okay, tapos, check ko po kung nakakatawa pa kayo. Pag hindi po kayo tumawa, magko-closing prayer na po tayo. Okay ba yun? Sabi sa katabi mo, okay ba yun? Okay, game po kayo? Parang sabi nung katabi mo, mali ata yung napasukan ko. Parang ano naman to? Parang comedy bar, ganun. Okay, so eto po, makinig po kayo maigi, baka ma-miss nyo to. Importante to. Sa kalagitnaan daw ng gera. Siyempre, may mga putukan, may mga barilan, ganun. Wala pa. Teka lang, pag-pray nyo matapos ko to nang hindi ako natatawa, baka maunahan ko kayo. Sa kalagitnaan daw ng gera, syempre may mga putukan, may sumigaw.
May sumigaw si Pedro sa kabilang panig. Sabi niya, sumuko na kayo. Wala rin kayong mapapala. Ganyan. Sumigaw yung kalaban, yung terorista. Sabi ng terorista, susuko lang kami kung mai-spell mo yung ceasefire. Sabi ni Pedro, ceasefire. Sabi niya, tuloy ang laban! Patay kung patay! Ay, parang di pa natatawa yung iba. Uuwi na po tayo after nito. Ito pa, may pangalawa po akong entry. Hanggang 20 po ito, okay lang. Sabi nung dumating po kasi yung teacher ng isang estudyante. Nakita nung lolo. Sabi nung lolo, Apo, magtago ka dali. Andyan yung teacher mo, absent ka pa naman sa klase mo. Aba, sumagot yung apo, nataranta din. Naku, lolo, magtago rin kayo. Sabi ng lolo, bakit? Kasi sabi ko namatay ka, kaya absent ako. Ayan na, medyo habay-habay na. Okay, sikuin mo yung katabi mo, tumawa ka. Eto na, last entry ko na po bago tayo magseryoso ngayon. Eto na, medyo mahaba-haba po to, 30 minutes. Okay, isang araw, may 3 magkakabarkada, nagnakaw. Si Simon, si Juan, at saka si Pedro. O diba? Si Simon, si Pedro. 3 sila. Okay, sino-sino po sila? Parang iba-iba po tayo. Kailangan sa ulado natin yan. Okay, so, ayun na nga, dahil nga nagnakaw sila, hinahabol sila ngayon ng mga tao. Nagtatakbuhan. Pero bago pa sila maabutan ng mga tao, nagtago sila sa mga sako. So, ibig sabihin, lahat kanya-kanyang sako ng tinaguan. Mayroong 3 sako at tig-iisa doon nagtatago. Si Simon, si Juan, at saka si Pedro. Kung napakinggan na to nung katabi mo, manahimik siya. Okay. Tumawa pa rin siya after nito. Okay, so ito na. Nagtatakbuhan. Tapos, huminto ngayon yung mga tao doon sa tapat ng 3 sako. Tatago sila eh. Sabi ng mga tao, teka lang, nakatakas na ata yung 3 yun. Di na natin makita. Medyo nagtataka na sila, ganyan. Tapos, baka nagtatago sila dito sa mga sako. So, ang ginawa ng mga tao, pinaghahampas-hampas nila yung isang sako. Talagang, wala pa. Wala pa po. Ayun, di hinampas-hampas, di ang daming mga ginawa. Tapos yung sako, yung unang sako sumagot. Ang sabi niya, meow, meow. Sabi ng mga tao, ay pusa lang pala. Kala ko kasi nandirito sila. Wala na ata, nakatakas na. Sabi. May pangalawang sako pa. Ang ginawa nung pinaghahampas din nila. Baka nandirito yan, ganyan. Talagang bugbog sarado na, sumagot din yung pangalawang sako. Sabi niya, arf, arf. Ay, aso lang pala. Akala ko sila to ganyan. Tapos, may pangatlo pa. Di ba? Check natin baka ito, nagtatago rito. Ganyan. Pinaghahampas uli nila yung pangatlo. Ganyan. Walang tunog. Diba? Ano ba to? Sabi ng mga taong bayan, pinaghahampas pa rin nila. Wala pa rin tunog. Hanggang sa pinaghahampas nila, bugbog sarado na yung tao dun sa loob. Tapos, si Juan yung nandoon. Na-bad trip siya, sumigaw siya. Sabi niya, parang sira naman, kamote nga ako, kamote! Ayun, nahuli itong mga magkakaibigan. Okay? Sabi mo sa katabi mo, Pinoy ka nga. Palakpakan naman po natin si Lord. Grabe si Pastora, nagbibiro tapos pinapalakpak kay Lord. Anyway, so ayun na nga, ang sarap talaga kapag po tayo ay masaya or happy. Amen po ba? It's a feeling or emotion na pinaka-light at pinaka-masarap i-express. Yun na yung pagiging masiyahin. Pero, alam niyo po ba, bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo dapat masaya, pero we also need na mag-rejoice. Sabihin nga po natin, rejoice. Kaya po bilang part 3 ng ating series na Building Gratitude, our title for today is The Gratitude's Companion, Rejoicing. Palakpakan naman po natin si Lord. Amen. Hallelujah. So dahil po dyan, tatayo po tayong lahat as we give honor po sa babasahin po natin ngayong key verse natin sa Philippians chapter 4, verses 4 to 9. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, go. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving,
present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received, put into practice. And the God of peace will be with you. Basahin ko po sa Pinoy version. Ang sabi po dyan, lagi kayong maging masaya kasama ang Panginoon. Inuulit ko, magsaya kayo. Maging mabait kayo sa lahat. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo kasi nakipag-isa kayo kay Christ Jesus. Lastly, mga kapatid, punuin nyo ang isip nyo ng mga bagay na mabuti at dapat purihin, mga bagay na totoo, marangal, tama, malinis, nakakatuwa, at kagalang-galang. Gawin nyo kung ano yung mga natutunan at tinanggap nyo sa akin, yung mga narinig nyong sinabi ko at mga nakita nyong ginawa ko. At pag ginawa nyo yun, sasamahan kayo ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Let's close our eyes and let's pray. Father, sa mga oras po na ito, una sa lahat, we're very grateful. Nagawa namin kayong sambahin. Nagawa namin maranasan ng presensya mo. That is why, God, ngayon, we're very excited. Ready na kami, Panginoon, na patuloy na matuto mula po sa iyong salita. God, alam po namin na may iba sa amin, may iba't ibang mga pinagdaanan bago sila pumunta sa lugar na ito. May mga iba't ibang nangyari, pero ngayon, Lord, nagsasama-sama kami ngayon, online and on-site, kasi alam namin na may nais ka na gawin namin sa aming mga buhay para po sa inyo. That is why, Holy Spirit, have your way. Kayo po ang magbigay sa amin ng kaalaman, ng understanding, makomprehend namin, O Diyos. Wala po sa amin dito ang mananatiling kalos ang mga puso. Wala po sa amin dito mananatili na may pride or anything, pero ang alam namin, Panginoon, nandirito kami dahil yun na yung kaloob. Ito ay kalooban mo, Panginoon. Hindi po aksidente na nandirito kaming lahat. It's because meron kayong nais na malaman namin through your word. That is why, God, excited kami. Bibigay namin ang aming undivided attention, Panginoon. Bibigay namin ang 100% focus namin. And after this, excited kami sa breakthrough at sa victory na mararanasan namin dahil sa iyo. We love you, Lord. We praise your name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. So yun yung binasa po natin sa Philippians chapter 4 verses 4 to 9. Yan po ay epistle po ni Paul sa Philippian church. And Paul was writing to them nung siya po ay under sa house arrest. So courtesy po ng Roman Empire. And did you know po na this church is sobrang special sa kanya? Halata naman po kasi sa simula po ng chapter po na ito or ng verse po na ito, sabi, therefore, my brothers and sisters, sabi sa Philippians 4:1, therefore, my brothers and sisters, you whom I love, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. So dito niya rin po in-express yung kanyang pagiging grateful. Can you say ito yun po, grateful? Ito yung pagiging grateful niya dahil nga po sa matinding support at generosity ng church sa kanya at sa kanyang ministry. So apparently po may mga nagiging problems pa rin na nag-a-arise sa church. May mga namumuhay sa selfishness, may mga namumuhay sa may mga false teachers na talagang nagsisilitawan, ganyan. At of course, may mga hindi rin pagkakasundo-sundo sa loob ng simbahan. Kaya in this chapter or in this last chapter ng book, he is commanding the church to stand firm. Di lang po yun, kasi dito ngayon mas lalong na-highlight yung letter niya sa Philippians about sa joy or sa pagre-rejoice. So, alam niyo po ba na ang joy po, yan ang theme ng Philippians, lalo pa, at ito ay stated, ang salitang joy, it's stated po 16 times sa book pa lang na ito. Grabe, no? So, even sa last chapter na to, he is telling the church to rejoice. Malaking tulong din po to sa atin bilang isang simbahan. Dahil, paano nga naman po natin magagawang i-build ang gratitude sa buhay po natin kung hindi naman tayo nagre-rejoice?
Naka-encounter na po ba kayo ng taong ganun? Grateful pero nakabusangot. Thank you, ah. Thank you. Sobra. Diba? Ang hirap kapag ganun. Yung ang hirap naman kung magagawa nating magpasalamat, pero yung parang mukha ka pang lugi. Thank you, ah. Ito lang. Diba? Ang hirap kapag ganun. That is why we believe na hindi pwedeng paghiwalayin yung pagiging grateful at pagre-rejoice. Do you agree with that? Amen. Kaya po ngayon, pag-uusapan po natin yung tatlong matutuklasan natin patungkol sa pagre-rejoice bilang kasakasama ng pasasalamat. So, 3 discoveries about rejoicing as gratitude's companion. Excited po ba tayo na malaman? Amen. So, number 1 po, rejoicing means delighting in the Lord. Sabihin nga po natin, delighting in the Lord. Sabi po sa verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So ang rejoice po dito ay mula sa Greek word na kairo. Ibig pong sabihin niyan ay to be glad, to delight in God's grace, and of course to rejoice exceedingly. At ang tinutukoy po rito ni Apostle Paul ay hindi yung positive mental attitude na, alam mo yun, kailangan masaya ka, yung mga ganon. Pero it's a joy in the Lord. Sabihin nga po natin, joy in the Lord. Kaya nga malinaw na sinasabi niyang joy in the Lord. Sapagkat makinig po maigid, the joy in the Lord is a solid, abiding contentment and hope na steady, na certain sa ating, as our faithful God who has given us His promises sa Kanyang salita. Kaya nga Paul was commanding them as well in verse 5 na sabi, maging mabait kayo sa lahat. Malapit nang dumating ang Panginoon. So lumalabas na may command sila to rejoice dahil kasama doon yung pagiging patient nila or pagiging gentle nila sa lahat, lalo pa at nalalapit na yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. So hindi niya po sinabi ritong, uy, mag-rejoice kayo. Kahit mag-rejoice kayo kay Lord once in a while. Yan. Once a year, yung mga ganon. Mag-rejoice kayo kay Lord tuwing payday. Walang ganon. Wala pong once a month, once a week, ganyan. Ang sabi niya, I rejoice in the Lord always. Sabihin po natin, always. So yung pagde-delight po in the Lord ay kanilang duty always, at all times, and in all conditions. It is their duty na isagawa araw-araw, sa araw-araw ng kanilang buhay hanggang sa muling bumalik ang Panginoong Jesus. Kaya lang the question is this, baka po tanong din ng katabi mo ito, is it really possible to rejoice always? Diba? Ibig bang sabihin nito, Pastora, kailangan ba lagi akong nakikita ng mga taong nakangiti? Alam mo yun, yung after po natin dito sa Sunday celebration, bawal nang nakasimangot. Diba? As in lahat, kahit tulog ka, nakangiti ka. Kailangan, or kasalanan ba, Pastora, na maging malungkot? Kasalanan ba na ma-depress? Di ba? O kaya ba naging tanong ba natin na kailangan ko bang i-deny yung sarili ko sa pain at sorrow? Kailangan ko bang alisin yung katotohanan ng yun yung nararamdaman ko? Now, linawin ko lang po, baka po kasi may makita lang kayong kapatid po natin simbahan na kasimangot or nalulungkot, medyo hampas-hampasin mo na rin siya, parang yung sasako kanina. Hindi po ganun, di ba? So, let me clear this point na this verse doesn't deny our tendency to be sad, yung mga tendency natin to be depressed or to grieve. Tanungin niyo po kung bakit. Kasi po, joy is different than happiness. Una, ano po yung difference nila? Una, happiness is often superficial, while joy is secure. Ang pagiging happy ay kadalasan mababaw lang. Pag nakita mong tumawa yung tao, yung sayo naman nito. Parang huling araw niya na. Yung mga ganun. May bukas pa. Magtira ka ng tao mo para bukas. Yung gano'n, di ba? Di ba kapag nakita mo yung tumatawa yung tao, alam mo, happy na yon, di ba? Kilitiin mo lang siya, gano'n, tatawa na yan. Pero ang joy nananatili yan. Secured. Sabi mo sa katabi mo, secured. Pangalawa po na difference is happiness is situational while joy is sustained. Ang pagiging masaya ay nakadepende sa sitwasyon ng tao. Habang ang joy ay tuloy-tuloy, continuous sa buhay ng tao. Kaya nga pong posible talaga na ang joy na mararanasan natin ay 24/7. Okay? Hindi man sila magiging happy today, pero dahil may joy sila in the Lord at kay Lord sila, then lagi silang may reasons to rejoice.
Amen? Meron at meron yan. Sabi mo sa katabi mo, si Lord pa ba? Okay. Pangatlo na difference is happiness is centered in circumstances while joy is centered in the Lord. Ang pagiging happy, nakadepende lang yan sa pinagdadaanan ng mga tao. Kasi people change. Tama? Nagbabago ang mga tao. Nagbabago rin ang mga sitwasyon po natin. Nagbabago rin, or may mga dumarating sa time, may mga bad news po tayong nababalitaan, na-experience, ganyan. Pero sa kabila ng mga pinagdadaanan ng mga tao, the Lord remains the same. Kaya yung mga taong nagre-rejoice, hindi man nila kayang baguhin yung sitwasyon nila, pero alam nila na underneath ng lahat, andun si Lord, in control si Lord. Amen? Sige po, palakpakan po natin si Lord. And lastly po na difference, happiness is a feeling, while rejoicing in the Lord is an action. Sabihin po natin, action. So, ang pagre-rejoice, ina-actionan yan. Gaya ng command ni Paul sa Philippian Church. So, hindi siya something na hinihintay na lang nating dumating. Or hinihintay na lang natin na maranasan natin. But rejoicing in the Lord is something na may kasamang pagdedesisyon na gagawin natin ng buong puso. Amen? Ibig sabihin, pinipili na maggalak sa Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba? Palakpakan naman po natin si Lord. So that's our number one, na rejoicing means delighting in the Lord. Pangalawa naman po na discovery about rejoicing as gratitude's companion. Pangalawa, rejoicing means coming into the Lord. Sabihin po natin, coming. Sabi sa verse 6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. So, ang Philippian Church po ay commanded din na lumapit sa Panginoon. At ano raw po yung mga dapat nilang gawin? Una raw po, be anxious for nothing. Okay, be anxious for nothing. Sabi sa verse 6, huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. So this is a command, not an option. They are commanded raw na i-reject ang pagiging anxious. I-reject ang pag-aalala. So speaking of being anxious, alam niyo po ba, makinig po kayo maigi, importante po ito. Alam niyo po ba that anxiety comes from an Old English word that means to strangle. Sa Tagalog, pananakal. Okay? At alam niyo po ba na itong pagsakal, it refers sa mga wolves na may way ng pagpatay nila ng tupa. Ang ginagawa po nila ganyan, okay? Kinakagat nila sa leeg yung tupa hanggang sa mamatay ito. Ganun yung strategy ng mga wolves para mapatayin yung mga tupa. So now, ganito po ang nagagawa ng anxiety sa atin. Ganito pala ka-dangerous ang anxiety. Okay? Dahil every time na kinakain daw po tayo ng anxiety, that will be the time na parang hirap na tayong kumilos. Para na tayong paralyzed. Amen? Para na tayong mamamatay or nakakapatay ito ng faith natin kay Lord. Nakaka-relate po ba tayo? Amen. So di lang yun. The word anxious could also mean to divide or to be drawn in different direction. Kaya pansin po natin ang isang taong anxious. Or baka nakaka-relate tayo na pagdadaanan po natin. Pag tayo nagiging anxious, sobra tayong confused. Bakit? Kasi hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi na natin alam yung direksyon kung saan tayo dediretso. Ganyan. So, imbes na one way lang tayo kay Lord. Pero dahil na-anxious tayo, hindi na natin alam kung kaliwa ba or kanan ba. Or hindi na natin alam kung ano or sino yung dapat na pinapakinggan natin. That is why worry can weigh us down, and like an anchor, anxiety can cause us to sink spiritually. Yung worry, yan yung nagpapabagsak sa atin at parang anchor, yan yung nagpapalubog sa atin sa spiritual na buhay po natin. Amen po ba? Tanong, how much time did you spend worrying? 30 minutes? 30 minutes ba tayo nag-i-spend ng oras para lang mag-alala, mag-worry? Isang oras? Buong araw? Or buong linggo ng buhay natin? Amen? Sunod na tanong po, ano ba ang na-accomplish ng pag-worry mo? Ano ba ang na-accomplish ng pagiging anxious po natin? Sabi ng katabi, meron po, Pastora, na-accomplish ko po uban, tsaka wrinkles, ganun. Diba? Now, let me tell you another definition of worrying or being anxious. Sabi mo sa katabi mo, kumapit ka.
Alam niyo po ba, syempre, wala naman pong tao tayo, kaya may mga tendency tayo na mag-alala. Okay, hindi po natin yan ini-invalidate, ganyan. Okay, may mga times talaga mag-aalala tayo, ganyan, mag-worry, magiging anxious. Pero in some ways, check po natin yung mga sarili natin. Kasi to worry is sometimes an act of rebellion against God. Why? Because when we worry, as if we're really saying that God is dead. Okay? Inuulit ko po, may mga times nag-worry po talaga tayo, hindi yan naaalis sa atin. Pero syempre, check natin yung sarili natin, baka dumarating sa time, buong buhay mo nag-worry ka na. Dahil pala ang mindset natin, parang hindi kumikilos si Lord. Okay? At kung buhay man si Lord, wala siyang kayang gawin doon sa sitwasyon natin. So sa tuwing nag-worry tayo, we're saying, as if we're saying na God cannot take care of us. And our problems are bigger than His promises. Na si Lord ay hindi big enough to handle yung mga troubles natin or yung mga pinagdadaanan natin. Okay, naiintindihan po ba? Kaya lang, baka yung katabi mo hindi siya na-challenge kasi sabi niya, pastora, sabi yan ni Apostle Paul Ba't ako susunod dyan? Sabi lang naman niya ni Apostle Paul di naman talaga yan command ni Lord. Sabi lang niya yan, kaya magwa-worry ako hanggat gusto ko. Ano bang pakialam mo, pastora? Okay. But listen to this po. Alam niyo po ba, Jesus Himself, He doesn't want us to be overwhelmed by our worries and anxieties. Kasi Jesus is telling us not to worry or to be anxious. Ibig pong sabihin, bago pa may Paul na nag-command na huwag mag-worry, may Jesus na po na unang nagsabi. Matthew 6:25-27. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Sabi po yan ng Panginoong Yesus. Alam ko po, familiar po tayo rito sa verse po na ito. Baka nga sa ulado po natin to. Kaya lang, ang tanong, ina-apply po ba natin? Kasi po, alam ng Panginoong Yesus na nananakal ang anxiety sa buhay ng tao. Alam niyang trap po yan. Luke 21:34, be careful or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life. Kasama siya doon, anxieties of life, and that they will close on you suddenly like a trap. Sabihin po natin, trap. That's the picture na tinutukoy po ni Jesus sa iba pa pong mga verses na kapag pala tayo ay natrap sa anxieties of life, susunod na doon, unfruitfulness. Matthew 13:22, ang sabi diyan, the seed falling among the thorns refers to someone. Ito po yung sinasabi na yung word of God, nakakarinig daw, o sa mga nakakatanggap ng word of God. They hear the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Nagiging unfruitful yung mga tao na trap sa anxieties niya sa buhay. So now, nakikita niyo po ba yung cycle? Amen? And listen to this po, sinabi ni Jesus na huwag mag-worry or huwag tayong pangunahan ng worries natin then. Kaya lang kapag nangyari yon, napangunahan tayo ng pag-aalala sa buhay natin, then it will be a trap sa atin and then it will lead us sa unfruitfulness. Kaya po pansin po pala natin, tuwing na-anxious ang tao, kahit pala anong rinig niya ng word, kahit pa na-atanan niya na lahat ng Sunday services, pati lahat ng slots na-atanan niya mula 8 a.m. hanggang 7 p.m. Kahit pa lahat na ng light groups ng mga networks, nabisita niya na. Kahit pa nakapag-devotion yan, kung sinasakal na siya ng anxieties sa buhay, nalilimutan niya agad yung sinasabi ni Lord. Kasi natrap na sa anxieties. Sabi nga po sa ASND version, ang salita ng Diyos, sabi doon, ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. So nag-worry, na-trap, hindi na namunga. Kaya sabi mo sa katabi mo, delikado. At mas delikado po yun kung until now, dun po tayo namumuhay bilang mga Kristiyano at lalo't may Diyos na po tayo. Amen? Kaya po ganito pala kaseryoso si Apostle Paul sa pagkukuman sa kanila na not to be anxious
or to be anxious for nothing. Instead, pangalawa, pray for everything. Sabihin po natin, pray for everything. Instead, ipag-pray daw lahat ng kailangan. So sinulat po ito ni Paul that everything is the proper subject of prayer. Kaya lang parang nalito ata yung katabi mo, parang sinasabi niya, Pastora, parang ang gulo. Wag daw ma-anxious, pero ipag-pray lahat? Ba't ganun? Okay, check po natin yung ibig sabihin po nito, no? So to pray means to humbly prostrate yourself before God. Ito po yung idea ng adoration or pagsamba po natin sa Panginoon. That is why to pray, it means to focus on the character of God sa pamamagitan ng pag-adore sa kanyang attributes pagdating po sa pagtaas ng kanyang pangalan. At kaya kinakailangang ipanalangin natin ang lahat kay Lord dahil lahat ng areas ng buhay natin ay may concern si Lord. Kaya ang solusyon, ibigay kay Lord ang lahat ng mga pinagdadaanan natin sa Kanya. Dahil siya ang may kayang gawin at solusyonan ito. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord. Kaya lang baka may tanong po tayo, Pastora, need ko ba talaga sabihin lahat? Di ba aware si Lord? Hindi ba siya omniscient? Hindi ba niya gets yun? Pwede bang, alam mo yun, kapag magpipray na lang kay Lord, alam mo na yun. Di ba? Nakikita mo naman ako. Hindi ba siya omniscient, Pastora? Hindi po sa ganun. Sabi mo sa katabi mo, hindi sa ganun. Of course, alam po ni Lord lahat ng needs natin. Pero alam niyo po ba sa pagpipray natin ng lahat sa Kanya, it shows our full dependence and full trust sa Kanya. So it's like we're saying, Lord, I know you're powerful enough para i-restore yung marriage ko. Marriage ko. Natawa po kayo. I know you're powerful enough para i-restore yung family ko. Amen? As if we're saying kay Lord, Lord, magtitiwala ako sa provision mo. Lord, pangahawakan ko yung power mo to heal. Diba? O kaya sinasabi natin, Lord, I know you can save me from these struggles, from these pains ng buhay ko. That is why whatever you have been going through right now, maliit man yan na bagay, malaki, anumang areas ng buhay mo, idulog po nating lahat kay Lord. Amen? Alam niyo po, hindi po sagot ang pagkalulong or pagkalunod sa anxieties ng buhay kasi ang solusyon, paglapit at pagdepende kay Lord. Kasi wala pong imposible kay Lord. Amen po ba? Palakpakan naman po natin sa Lord. That is why, ito po yung nagli-lead para sa atin na maging thankful. Kaya pangatlo, be thankful for anything. Sabihin po natin, be thankful. Sabi sa verse, magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. So pinasok po dito ni Apostle Paul yung lagi or yung every time. At bilang pagpapasalamat po kay Lord, ay equivalent po doon yung paglapit din sa Kanya. So ibig sabihin, tuwing lalapit tayo kay Lord, tuwing may request tayo, magpapasalamat tayo sa Kanya. At yung pagpapasalamat po natin sa Kanya, gaya na pag-usapan po natin last time, this guards us against a whining or complaining spirit before God. Amen? Lalo pa, kapag alam mong ikaw ang lumalapit kay Lord. Lalo pa kapag ikaw ang may kailangan, then we know na deserve ng Lord ang pasasalamat natin. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, deserve ni Lord. Marami po ba tayong natututunan? Tandaan po, be anxious for nothing, pray for everything, and be thankful for anything. Palakpakan naman po natin si Lord. Ngayon po, panghuli, pangatlo. Third discovery about rejoicing as gratitude's companion. Number 3, rejoicing means experiencing peace of the Lord. At ito po'y pagdanas ng kapayapaan ng Diyos. Sabi po sa Philippians 4:7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo kasi nakipag-isa kayo kay Jesus Christ. So pansin po ninyo, hindi po nangako si Apostle Paul rito na kung ano yung mga idudulog nila kay Lord, tutuparin niya. Na tutuparin ni Lord lahat ng mga request po nila. Hindi po ganun. Of course, si Lord po, igagrant niya yung mga request po ng kanyang mga anak. Siyempre, according pa rin sa kalooban niya. Malinaw po ba? Kundi alam niyo po ba na yung paglapit po ng mga Philippian church kay Lord, God will change the Philippians themselves. Sa paanong paraan? Tanungin niyo po ako sa paanong paraan? When they really pray about their problems at pinili nilang maging thankful, si Lord bibigyan sila ng peace. At yung peace of God po na ito, alam niyo po ba, this is beyond all mind. This is beyond the power of thinking.
At ang peace of God po na ito yung mag-guard sa ating puso at sa ating isip. And to guard here po ay military term. Alam niyo po ba, military term siya na nagpo-protect sa isang camp or sa isang castle at sinesecure ano man yung mga valuable things or mga tao na nandoon. Yun po ang function ng guard na sinasabi diyan. Na yung peace of God, yun yung mag-guard sa ating puso at sa ating isip. Sino po rito gusto mo nun? Dalawa lang po ang may gusto. Sino po rito gusto niya nun? Amen. So this peace will keep our hearts and minds through Christ Jesus. Kaya nga po, sabi ni Jesus sa John 14:27, peace I leave you. Live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. And do not be afraid. Nagbigay ng peace ang Panginoong Yesus. At alam niyo po ba ang pagdanas ng peace of God na ito? Ano yung kaakibat? Experiencing the peace of God brings them calmness. Sabihin po natin, calmness. Kasi po sa mundong punong-puno ng kaguluhan, sa mundong punong-puno ng chaos, ng mga wars at kung ano-ano pa, it is the peace of God na mararanasan nila yung calmness dahil sa pagtitiwala kay Lord. Pangalawa, contentment. Magiging kasapatan ng peace of God na na never na-offer ng sino mang tao or ng material na bagay dito sa mundo. Na never na i-offer ng mundo. Contentment. Amen po ba? And lastly, courage. Ito yung magiging paraan para manatiling matatag at lumalaban sa buhay ang bawat mananampalatayang may nararanasang peace of God. Amen? At bukod pa doon, mararanasan din nila yung continual goodness ni Lord, yung katapatan ni Lord, yung overwhelming love ni Lord, at marami pang iba. Amen? Ganun po katindi ang nagagawa ng peace of God. Amen? Pwede po bang palakpakan po natin si Lord? Alam niyo po, ito yung nagagawa ng peace of God sa mga taong pinipiling mag-rejoice sa Kanya. Ito yung gift ng Diyos na nararanasan ng mga mananampalataya na naging possible lang dahil sa Panginoong Jesus. Tandaan, kapag may peace of God ka, ito yung nag-guard sa anumang thoughts natin, sa anumang fears natin, sa anumang doubts natin or anxieties, at lalong-lalo na against sa mga lies at deceptions ng kaaway. Ang mga taong may peace of God, hindi yan basta-basta natitinag. Amen? Or basta-basta na lang napapabagsak ng anumang problema sa buhay. Amen po ba? Amen. Bakit? Kasi guarded ng peace of God. That is why malinaw na sa pagre-rejoice natin, mararanasan natin ang peace of God. Amen? Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Alam niyo po, bilang panapos, to conclude, recap po tayo. Ano po ulit yung 3 discoveries about rejoicing as gratitude's companion? Una, rejoicing means delighting in the Lord. Pangalawa, rejoicing means coming into the Lord. And lastly, rejoicing means experiencing the peace of the Lord. So perhaps po may mga nagwa-wonder po sa atin or napapaisip ka ngayon habang nakikinig po kayo ngayon ng Word of God. Kaya ko ba talagang mag-rejoice? Pwede pa ba uli ako makaranas ng joy? O kaya may iniisip tayo ngayon, di ba? Parang nagko-contemplate ka. Kaya ko bang maranasan yung pagre-rejoice na tinutukoy ni Pastora ngayon? Sa kabila ng mga pinagdaanan ko, after all na mga nararanasan ko ngayon dito sa lupa, after all na mga pinagdadaanan ko sa family, after all na mga pinagdadaanan ko sa school, sa work, or sa sarili ko mismo, kaya ko pa ba yun? You know what? Pwedeng-pwede. Sabi mo sa katabi mo, pwedeng-pwede. How did it become possible? Dahil sa Panginoong Jesus. Romans 5:1-5, ang sabi doon, therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace of God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Verse 2, because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand and we confidently and joyfully look forward to sharing His glory. Verse 3, we can rejoice too. Kapag daw kahit na dumadaan daw sa problema and trials, kaya raw nilang maging masaya. For we know that they help us to develop endurance. Tinuturuan daw tayo sa pagiging matiisin. And endurance develops strength of character. At yung character, nag-i-strengthen yan para magkaroon daw tayo ng confident hope sa kaligtasan natin. Verse 5, and this hope will not lead
to disappointment. For we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Dahil po sa Panginoong Yesus, kaya kaya nating mag-rejoice. Kasi Jesus Christ took away our sins. Siya yung pinako, kapalit po natin, at siya yung nabuhay muli. Just for us to receive salvation. At hindi lang yon, just for us to experience joy. Ang galing, no? Hindi lang tayo nakaranas ng kaligtasan. Pero kaya na rin nating mag-rejoice. Ang joy na to, alam niyo po ba ang joy na ito? It will be made complete soon. John 16:22. Sabi ni Jesus, so with you. Now is your time of grief. Ito yung panahon na may mga pagdadaanan kayo, may mga trials kayo, may mga persecutions kayo. Ngayon yung panahon na nasasaktan kayo. But, sabi niya, I will see you again. And you will rejoice. And no one will take away your joy. That is why po, even sa mga worst case scenarios ng buhay natin, we can still rejoice. Hindi po, lalo na tayo bilang mga Kristiyano, hindi po tayo mamumuhay dito na parang wala nang pag-asa. Na parang katapusan na ng buhay natin, we can still rejoice dahil sa Panginoong Yesus. Amen po ba? You know what po? This reminds me of Justin Martyr. Share ko lang po itong pinagdaanan po niya. So, si Justin Martyr, he was a follower of Christ. Siya po ay apologist. Alam, baka iniisip ng katabi mo, apologist, lagi ba nagsasorry yan, Pastor? Pag apologist po, sila po yung dinedefend yung word of God, yung gospel po. Ayan. So, he was arrested dahil sa kanyang pananampalataya. Doon po sa Rome, na-aresto po siya doon. At alam niyo po ba, si Justin Martyr, may chance siya actually na makalaya. At masave talaga yung buhay niya nung kasagsagan ng persecution nung time nila. Sa papanong paraan? Ang sabi sa kanya, i-denounce mo lang yung faith mo. Talikuran mo lang yung faith mo. Tapos, mag-sacrifice ka sa mga Diyos-Diyosan namin. Ganon yung pagbabanta po rito kay Justin Martyr. Pero, pinaglaban niya yung faith niya kay Christ. Alam niyo, ang sabi po niya, no one who is rightly minded turns from true belief to false. Tinrigger pa niya. Tinrigger niya yung mga papatay sa kanya. Sa Tagalog, walang tao na nasa tamang katinuan or pag-iisip ang gagawing mali, ang tamang paniniwala. Alam niyo po, dahil sa sinabi niyang yun, di niya dinenounce, di niya binitawan yung faith niya, pinaglaban pa niya yung faith niya kay Lord. He was scourged, pinagpapalo siya, pinagbubugbog, at pinugutan ng ulo. At bago pa siya mamatay, alam niyo po, may last word siya. Ang sabi niya, we desire nothing more than to suffer for our Lord Jesus Christ. Wala na akong ibang desire kundi mag-suffer. Grabe, no? Para sa Panginoong Yesus. Sabi niya, for this gives us salvation and joyfulness before His dreadful judgment seat. Ito ang nagbibigay ng joy sa akin before His dreadful judgment seat. So si Justin Martyr ay kilalang martyr. So even at his last breath, he knows the real joy. And that is from Christ. Kaya kahit pa anong pinagdadaanan nating persecution, or kahit nung si Justin Martyr, nung may mga pinagdaanan siyang persecution, even death, his joy will never be taken from him. And same thing for us po. For now, pwede tayong makaranas ng mga paghihirap, ng mga pain, ng mga trials, persecutions, or grief, pero we can still rejoice dahil sa Kanya. Paano natin gagawin to? Anong gagawin natin? Number 1, switch to right thinking. Sabihin po natin, right thinking. Sabi sa verse 8, and now, dear brothers and sisters, one final thing, sabi ni Paul, fix your thoughts on what is true, and honorable, and right, and pure, and lovely, and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. So, starting today, nawa po magkaroon po tayo ng ayusan when it comes sa ating pag-iisip. Amen? Kasi wrong thinking leads to wrong feelings. And wrong feelings can lead to wrong living. Amen po ba? That is why right thinking leads to right living. Parang nahihilo na yung katabi mo ng living na sinasabi ni Pastora. Right thinking, kapag tama
at fix yung ating pag-iisip, nasa tamang pag-iisip po tayo, we can go through right living. Kasi kung ano yung nasa isip natin, malamang yun yung naisa sa pamuhay natin. Think about hindi po sa mga lies or mga deception ng kaaway. Hindi ko po alam kung ano yung mga nasa thoughts natin. Pero baka yun yung madalas na pinapakinggan mo. Baka yun yung madalas na iniisip mo. Think about sa katotohanan. Kasi po si Satan, yung mga nilalagay po niya sa isip natin, mga kasinungalingan. Kasi he is the father of lies. Think about hindi po sa mga temporary happiness in this world. Hindi sa kasalanan, hindi sa anxieties or sa mga worries of this world. Fix our eyes on Jesus. Fix our thoughts sa totoo at unchanging na loving na Panginoon. Switch your right thinking by living into His Word. Kasi yun ang totoo. Kapag po dumarating sa time nalilimutan na natin o hindi natin binibigyan ng importansya ang Word of God, lagi na lang nating last priority ang pagde-devotion, lagi na lang nating tinutulugan ng pakikinig ng Word of God, nako po, delikado ang thoughts natin. Kasi kung hindi mo iniisip ang Word of God, marami kang ibang pwedeng isipin. Fix our thoughts sa katotohanan. Ano pa? Think of what we are supposed to do bilang isang Kristiyano na nagpapaka-living testimony sa mundo. Switch your right thinking by canceling or removing anuman yung mga nasa thoughts mo na alam mo hindi kalooban ni Lord. Na alam mo hindi pleasing kay Lord. That is why starting today, magkaroon po tayo ng ayusan ng thoughts. From thinking about hopelessness to thinking about hope. Di ko po alam kung ano yung mga nasa isip po natin, pero mag-switch na tayo from hopelessness to thinking about hope. From thinking about sa mga doubts, sa mga worries, to thinking about faith. From thinking about anxieties, to thinking about trusting in God. To thinking about pain. From thinking about pain, to thinking about healing. Mula sa pag-iisip ng self-condemnation, sa pag-iisip sa kapatawaran ng Panginoon. From thinking about defeat to thinking to victory. And from thinking about death to thinking about life in Christ. That is why switch to right thinking. Amen, palakpakan po natin sa Lord. Pangalawa at panghuli po, switch to rejoicing. When we say switch to rejoicing, hindi na natin ikakatuwa pa yung kasalanan. Hindi na natin kakatuwa pa yung kalokohan or anumang kasamaan. Bakit? Dahil you will now rejoice in the Lord. Kasi God is to be the great object of your joy. Wala ka nang makikitang dahilan pa para malugmok or manatiling hopeless sa buhay. Of course, life is unpredictable. Hindi po natin nakikita kung ano man yung pwede nating kaharapin in the future. Pwede tayong dumaan sa matinding bagyo sa buhay. May mga times, hindi ka talaga makakatawa sa pinagdadaanan mo in life. You may have reasons para hindi maging happy. Pero tandaan, you can still rejoice in the Lord. Pwedeng you are not happy dahil maraming problema sa bahay. Pero you can still rejoice in the Lord kasi alam mong in control siya sa buhay mo. You're not happy dahil ngayon iniisip mo yung mga bayarin, yung mga finances ninyo, pero you can still rejoice in the Lord kasi alam mong kaya niyang mag-provide for you. Pwedeng you're not happy dahil feeling natin there's no way out. Wala nang hahantungan yung buhay natin, pero you can still rejoice kasi enough siya para bigyan tayo ng wisdom at guidance. Pwedeng you're not happy dahil pagod ka sa anumang aspeto ng buhay mo, you're weak, sagad ka na, but you can still rejoice in the Lord kasi kaya niyang i-restore ang kalakasan mo. Kaya habang nabubuhay ka rito sa mundo, don't just aim for temporary happiness na pwede mong makuha sa tao, pwede mong makuha sa material na bagay, sa kasikatan, sa kaibigan, sa pera, or saan pa man. Rather, isik mo, i-practice mo ang piliing mag-rejoice in the Lord araw-araw. Tandaan po natin, ang pagre-rejoice kay Lord, hindi yan yung hihintayin na lang natin. Gusto ko dumating sa time na mag-rejoice talaga ako. Hindi, ina-actionan natin. Nalilito na ako. Pinagdidesisyonan natin na mag-rejoice kay Lord. Kino-command mo yung sarili mo kasi command yun sa atin.
Kaya sabi mo sa katabi mo, actionan mo. That is why bilang mga challenge po sa atin, if the Lord will be your joy will never dry up. Kapag si Lord ang joy mo, hindi ka mauubusan ng mga dahilan para mag-rejoice. All other things are but for a season. Saglit lang ang lahat. May katapusan din ang lahat, but God is forever and ever. Make Him your whole joy. Sabi mo sa katabi mo, make Him your whole joy. Tandaan, worst things may come your way. Pwede tayong dumaan sa mga rough roads ng buhay, pero time will come, sa muling pagbabalik niya, our joy will be made complete. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Tatayo po tayong lahat. And as we stand up, let's close our eyes. Naku po, excited po ako sa gagawin ng Panginoon sa araw na to. Come on, let's just close our eyes sa mga oras na ito. Habang ikaw'y nakapikit ngayon, I was wondering kung paano si Apostle Paul nung time na to, nagawa niyang sabihin ito sa Philippian church. Samantalang siya, kasalukuyang naka-house arrest. Nakakulong siya nung time na ito na, paano niya nagawang sabihin, rejoice in the Lord? Paano niya sinabing, be anxious for nothing? Paano niya sinabing, come into the Lord? Paano niya sinabing, makakaranas kayo ng peace of God? Samantalang siya nakakulong. Samantalang siya hindi siya namumuhay sa komportableng buhay. Samantalang siya hindi convenient yung buhay niya nung time na to. Pero mas pinili niya na mag-rejoice kay Lord. Hindi ko po alam, baka some of us here, parang nasa preso ka ng buhay mo. Mukha ka namang malaya ngayon, pero hindi ko alam, baka you are being a prisoner of your own. Pwedeng prisoner ka ngayon ng mga problema. Doon ka na nalulugmok. Pwedeng prisoner ka ngayon ng mga doubts mo sa buhay. Pwedeng prisoner ka ngayon ng mga worries mo in life. Pwedeng prisoner ka ngayon ng kasalanan, whatever. Yung mga bagay na yan. I want to tell you, pwedeng-pwede kang makaranas ng freedom in Christ. Pwedeng-pwede kang makaranas ng salvation from God. Bakit? Naging posible yun dahil sa Panginoong Jesus. He died and rose again for you and me. Magiging malaya lang tayo, naging malaya tayo mula sa impyerno at para makapiling natin ang Panginoon sa ating buhay kasama sa eternity. At di lang yun, para makaranas ka rin ng totoong joy. Para dumating man yung time dumaan ka sa paghihirap ng buhay, you can still rejoice while waiting for His return. At naging posible lang yun dahil sa Panginoong Jesus. That is why sa mga oras na to habang ika'y nakapikit, if some of us here want to recommit yourself, o some of us here gusto mo na tanggapin, i-welcome ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, mananalangin tayo ngayon sa mga oras na to. Lord, come into our lives. Lord, inaamin namin na kami nagkasala. Inaamin namin na namuhay kami sa sarili naming kagustuhan. Inaamin namin na pinili na lang namin yung happiness, temporary happiness dito sa mundo without even thinking na nandiyan kayo. Lord, patawarin niyo kami sa aming mga naging pagkakasala. Patawarin niyo kami sa aming mga naging kalokohan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung nagpapakasasa kami rito sa mundo. Pero ngayon, Lord, ngayong nalaman namin na may Diyos na nagmamahal sa amin, God. At naniniwala kami ngayon na Ikaw ay namatay at nabuhay muli para kami maligtas at para kami makaranas ng joy dito sa mundo. God, come into our lives. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. That is why, receive the salvation ngayon mula sa Panginoon. Tanggapin mo ngayon ang kapatawaran mula kay Lord. Hallelujah. That is why, sa mga oras na to, ikaw na nakaranas ng kapatawaran mula kay Lord. Ikaw na nakaranas ngayon ng comfort ng Panginoon, begin to commit yourself kay Lord na piliin mong mag-rejoice sa Kanya. Come on, make a personal prayer ngayon kay Lord. Ikaw mismo, sinasabi mo ngayon kay Lord, Lord, pipiliin kong mag-rejoice sa'yo araw-araw. Lord, pipiliin kitang iisipin araw-araw. Lord, pipiliin ko na magalak. Hindi dahil iniisip ko lagi yung mga problema ko. Hindi dahil lagi na lang akong anxious or ano pa man. Iisipin ko kung sino ka
sa buhay ko. Iisipin ko kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos ko. Iisipin ko kung paano totoo ang iyong salita. Iisipin ko kung paano kaya mo kong iligtas sa mga pinagdadaanan kong ito. Kapatid, come on, make a personal prayer right now. It's time for you to rejoice to your loving Father. Wow. It's time for you to rejoice sa kanyang tender na love, sa pagiging unchangeable ng Panginoon. It's time for you to rejoice in the Son. Kasi siya yung Redeemer mo. Siya yung Hari mo. It's time for you to rejoice also in the Holy Spirit. Siya yung nagko-comfort sa'yo. Siya yung counselor mo. In Him who shall abide in you forever. That is why, mga kapatid, delight yourself in Him. Piliin mo na mag-rejoice sa Kanya. Piliin mong maging masaya ngayon sa piling ng Panginoon. Come to Him. Come on, lapit ka ngayon sa Panginoon. Ano man ang mga anxieties mo, ano man ang mga doubts mo, ano man ang mga trials mo in life. Come on, it's time for you to decide to be anxious for nothing. Bitawan mo na ano man ang mga worries mo in life at ibigay mo yan ngayon sa Panginoon. Bitawan mo ano man yung mga alalahanin mo at ibigay mo yan kay Lord kasi kayang-kaya ni Lord na solusyonan yan. That is why, come on, pray for everything right now. Come on. Ano man yung mga iniisip mo ngayon, ano man yung mga trials mo, ano man yung nagpapahina sa'yo, bigay mo yan kay Lord ngayon. Pray for everything. Hallelujah. Lapit mo yan ngayon kay Lord. And of course, start to be thankful ngayon sa Panginoon. Hallelujah. Come on. Dahil dyan, bilang pasasalamat natin kay Lord, pwede bang itaas mo ngayon ang iyong mga kamay? Simulan mo siya ngayong sambahin. Dakila ang Diyos natin. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat sa iyo, O Diyos. Napakadakila mo sa aming mga buhay. Wow. Come on, dakila ka. Sabi mo kay Lord ngayon yan with all your heart. Come on, sing with all your heart. Worship Him right now. Yes, Lord, Hari ng buhay namin. Kami sumasamba sa iyo, Diyos. Yes, Lord. Come on, itataas ang ngalan mo. Yes, Lord. Come on, dakila ka. Come on, just the church. For the last time, dakila ka. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, narito kami. We're surrendering our lives to you. Alam niyo po ang mga buhay, mga pinagdadaanan ng bawat isa. Alam niyo po ang mga iniisip nila, pero God is starting today. Magsiswitch kami to right thinking.
Iisipin namin yung katotohanan about sa'yo. May mga bagay kami na iiwasan ng isipin kasi alam namin na kapag kayo ang lagi naming iniisip, ang katotohanan about sa kung sino kayo, Lord, alam namin na mapagtatagumpayan namin ano man ang pinagdadaanan namin dito sa buhay. Lord, we will also switch to rejoicing, oh God. Hindi kami aasa lang sa ano pa mga temporary na happiness dito sa mundo. Pero ngayon, mas lalo kami magiging grateful kasi naging posible lang na mag-rejoice kami dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. That is why, God, sa mga oras na ito, we're very grateful. Nagpapasalamat kami kasi nagagawa namin maging grateful sa iyo, and at the same time, nagagawa rin namin ngayong mamuhay na nagre-rejoice kami sa inyo. Tunay nga po, Lord, na inayos niyo ang aming mga puso. Naku, paano nga naman namin magagawa maging grateful kung una sa lahat hindi kami nagre-rejoice? That is why, God, starting ngayon, magagawa naming magpasalamat sa iyo. Kasi kami ay nagre-rejoice sa iyo. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa salita mo. Salamat, Panginoon, sa ginawa niyo sa buhay ng bawat isa. Salamat, God, kasi alam namin, sa pamamagitan ng Holy Spirit, magagawa naming magkaroon ng kagalakan sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat, God, for restoration, for your forgiveness, for your love, for your word sa araw na to. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So there's a reason po to celebrate. Hallelujah. And po sa mga hawi po na kanilang tithes and offering, meron po tayong basket sa harapan. At ito mga church, patuloy tayong magdala sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Awitin natin. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat Hirap ng puso ay naglalaho. May awit. Siyaw. may saya, At papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Minsan pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba lang sa Kanya. Amen. Pwede po bang best clap offering sa mga taong nagre-rejoice ngayon kay Lord? Hallelujah. Grabe. Sino po rito talagang blessed ka ngayon sa ginawa ng Lord? Amen. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan po natin siya. Hallelujah. God, maraming salamat po sa pagkakataon na to that you allowed us na makaranas, Panginoon, ng kabutihan mo. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, God, for giving us this chance na talagang patuloy na lumakad, patuloy na sumunod, Panginoon, sa kung anong nais mo sa aming mga buhay. Salamat, God, sa mga anak mo pong ito na naging willing to rejoice in you. Patuloy niyo po silang pagpalain, ingatan, at kayo pong makita lalo sa kanilang mga buhay. I speak healing sa mga may sakit. I speak victory sa mga ngayon ay parang may mga pinagdadaanan. And I speak, Lord God, na talagang ang mga anak mo pong ito ay kayo ang maitaas sa kanilang mga buhay. Now receive the blessing of the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po. Happy Sunday po sa ating lahat.